Magandang araw mga kaibigan. Higop muna tayo ng dark chocolate. Sobrang madami ang nag-order. Kakaunti ang supply. Kaya wag muna kayong mag-order. I'll just announce kung pwede na ulit mag-order. Okay. Today, December 15, ang naka-schedule na Speak Up Day para kay PRRD. At ako, sasama ako itong napaka-importanting araw, Speak Up Day. But then, nasa Mindanao ako, Quezon City yung in spirit, mga kapwa ko DDS, count me in. Salamat sa mga kapwa ko vloggers na nag-initiate nito. Brother Travelers, Dan. Nako, sorry, gusto mo daw akong kausapin. Naging busy ako. BMR Channel at iba pa. Magtulungan po tayo. Yes, nananawagan ako. Speak up, magsalita po tayo. Yung mga nasa Metro Manila, kung pwede, magpunta kayo sa Quezon City Prosecutor's Office, magpakita para ipadama natin ang ating pagmamahal, suporta sa ating minamahal na Tatay Digong. Salamat kay Madam Vivian Velez sa iyang panawagan. Okay, i-play ko lang sandali yung boses ni Miss Vivian Velez na nanawagan na mag-attend, participate tayo sa Speak Up Day today. Maraming salamat sa BISDAQ Pilipinas at nabigyan ako ng pagkakataon para magbigay ng isang panawagan para dun po sa mga sumusuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at dun sa kanyang mga solid supporters. Magkakaroon po tayo ng isang peaceful gathering sa harap po ng Quezon City Prosecutor's Office. Sa December 15, magbibigay po tayo ng isang suporta dahil po magpa-file siya ng kanyang counter affidavit doon sa hinain sa kanyang kaso ng isang taong nagngangalang Franz Castro. Hindi ko na po explain, hindi ko na ipapaliwanag kung sino itong taong ito. Alam niyo na po kung sino itong taong ito. At tayo naman po na parang ating solid supporters po ng ating Pangulo at alam naman natin kung ano ang klaseng pamumuno ang ginawa niya for 6 years. At isa na nga siya, o sabihin na natin siya na lang yata yung isang Pangulong bumaba ng pwesto pero napakataas pa rin ng kanyang trust rating. At ito naman gusto nating bigyan ng suporta dahil at pasasalamat na rin dun sa mga ginawa niya at pagkasakripisyo niya para sa bansa. At ito na nga, siyempre may mga naghahain ng mga kaso para pahiyain din siya. So nandito po tayo para pakita sa ating Pangulo at sa buong bansa na talagang yung suporta natin kay Pangulong Rodrigo Duterte nandyan pa rin dahil naniniwala tayo sa kanyang leadership na pinakita for the last 6 years. At syempre hinihimok na rin natin ano bang sa English we are asking him to run and be part of politics again dito sa 2025 na darating na election. So magkita-kita po tayo December 15, wear green, suot po tayo ng berde para alam natin tayo magkakasama sa December 15, 8 a.m. onwards. Magkita-kita po tayo dyan. Ayan mga kabunyog, panawag. Okay, so sa mga nandyan lang sa Metro Manila, sana mag-attend kayo ngayon sa Speak Up Day sa Quezon City Prosecutor's Office. Salamat po, Madam Vivian Velez. Okay, may tatlong bagay na natandaan ko sa sinabi niya. PRRD, one of the best presidents we ever had. Siya lang ang presidente na nakakuha ng pag-alis niya sa pwesto, 80%
80+% pa rin ang kanyang satisfaction rating. Saan ka makakita niyan? Siya lang. Ibig sabihin, mahal siya ng taong bayan. So, dapat lang na pakita natin ang pagmamahal sa kanya. Yung Franz Castro, sabi niya, hindi ko na dapat ipaliwanag anong pagkatao ng Franz Castro. Yan po, may kaso po, kidnapping, serious, illegal detention. Nakapiyansa lang yan. And then, full-fledged member yan ng Communist Party of the Philippines. Grabe, no? Kung sino pang mga kalaban ng ating bayan, sila pang matapang na magkaso-kaso sa ating former president. Ano pa yung sinabi niya na... Anyway, analysis ko lang. Magpapakita ba si PRRD? No need para sa akin. Mga abogado na lang ang mag-submit. Okay? So, kung sino man ang abogado niya, maybe si Attorney Roque. Ang dami niyang abogado, Attorney Panelo. Mag-submit. So, ano naman ang resulta? Kung patas lang, ano? Kung ako ang mag-analyze, ibabasura ko yan. Kung ako, hindi naman ako abogado. Kailang, opinion ko lang ito. Hindi naman pinahanlan na Franz Castro. Franz lang, ang daming Franz sa buong Pilipinas. Napakaklaro yung sinabi ni Tatay Digong na Franz, yan, gagamitin ko ang confidential funds para patayin kita. Ano lang, sinong Franz? Kung sinasabi ni Franz Castro na siya, edi inaamin niya na siya, komunista, inaamin siya na ano siya sa NPA. Ganun lang yun. As simple as that. So, sana maging patas ang ating mga prosecutors, but tingnan natin on the negative side. Ito, politically motivated lahat sa buwatan ng Makabayan Black at ni Speaker of the House. May alyansa na sila, may sabuatan na talagang dudurugin nila ang mga Duterte. Kaya nakikisabay na rin ang administrasyon ni PBBM dahil walang magawa itong ating presidente. Yung amo ni Tamba ang nagpapalakad sa ating bansa. Kaya nauorderan ng DOJ. Ito na, let's prepare mga kababayan na maindik, makasuhan si Tatay Digong ng grave threat na ang parusa maximum 6 years imprisonment. Nako, pag kailan sa korte, ako may mas tiwala ako sa korte. Basta yung patas na judge, wag lang yung judge na, alam mo na, maraming mga judge naman yan na for the first time in history na ang beloved president na may 80% plus na rating pagbaba niya sa pwesto, kakasuhan ng grave threat ng isang komunista kalaban ng ating bansa. Anong nangyayari sa atin? So, pagdasal po natin ang ating Pangulo. Yun, nabanggit pala ni Miss Vivian Velez na sana tatakbang Pangulo. Pabor akong tatakbo siyang senador by 2025 basta kaya pa ang kanyang health. Kasi si former Senator Juan Ponce Enrile mag 80 plus na siya o mag na 90 na nung senador siya . Si Tatay Digong mag 79 pa lang ata, papuntang 80. Kaya pa yan. So, take good care of your health. Minamahal naming Tatay Digong. We want to see you sa Senado by 2025 para maalalayan mo si BP Sara, and by 2028, sana maging Vice President ka. Nako, Duterte tandem, aywan ko na lang saan pupulutin ang mga tambaloslos.
Kaya siguro nakikita ng tambaluslos na wala siyang kapakapanalo. Kaya kinakantsawan siya ni Senator Aimee na walang pag-asang manalo. Kaya mag-chat siya na lang para maging parliamentary form of government tayo, para maging prime minister siya. Good luck, Mr. Tambaluslos.